Talaga bang kayang mag-ETH ni XRP ngayong buwan? Ayon po sa analyst na si Bird, ay buo pa rin ang kanyang paniniwala na mag-hit itong sa XRP ng kanyang all-time high ngayong buwan. Hindi po ito basta emosyon lamang. Nakabase po ito sa isang daily chart structure na ilang buwan nang nabubuo. Kaya yan po ang chart na ibinahagi rito ni Bird. Ayan, at nakikita natin dito yung kanyang tinutukoy na structure na ilang buwan na raw na nabubuo. Ngayon, sa presyong nasa paligid na $2.09, makikita na si XRP ay galing sa isang tahimik pero malakas na recovery. Para po sa atin bilang mga traders, mahalaga po ang timing na ito dahil ipinapakita nito na ang kasalukuyang presyo ay hindi po simpleng consolidation. Isa po itong transition zone kung saan maaring magsimula ang mas agresibong galaw paitaas. Ngayon makikita po natin dito sa chart ang isang descending trend line. Yan po yung parang light na kulay blue. Yan, light blue or sky blue po yata yan. Yan, basta yan po yung pababang linya. Ayan, yan ang tinutukoy dito na descending trend line. At ito po yung matagal nang pumipigil kay XRP mula pa noong huling all-time high nito. Paulit-ulit nitong nire-respeto ng presyo. Dahil dito ay nagkaroon po ng structural compression o pagkipot ng galaw. Ang mahalagang punto po rito ay ang breakout. Hindi lang basta nabasag ang trendline. Matagumpay din itong na-backtest kung saan ang dating resistance ay naging support. Para sa technical analysis, ito po ay malinaw na sinyales na humihina na ang control ng mga sellers at unti-unting bumabalik ang lakas ng mga buyers. Sa itaas po ng kasalukuyang presyo ay may malinaw na target sa bandang $3.44. Ito ang susunod na major resistance na kailangang lampasan ng XRP. Kapag nangyari ito, papasok na tayo sa price discovery mode kung saan mas maluwag ang galaw pataas. Ang pagbasag po sa level na ito ay maglalapit kay XRP sa kanyang dating peak at posibleng bagong all-time high. Para naman po sa atin bilang mga holders, ang ibig sabihin nito ay ang matagal na paghihintay sa ilalim ng compression ay maaring magbunga ng isang mabilis at malakas na expansion. Dito naman po sa sunod na balita ay bakit espesyal ang signal na lumabas sa weekly chart ni XRP. Yan, hindi po lahat ng malalaking rally ay nagsisimula sa biglaang pump. Kadalasan ay tahimik muna ang galaw. At ayon po rito kay Steph is Crypto, may lumabas na rare momentum signal sa weekly chart ni XRP. Ang weekly time frame ay mahalaga dahil tinatanggal po nito ang short-term noise. Para sa atin bilang mga traders, kapag may signal sa ganitong time frame, karaniwan itong konektado sa institutional positioning at saka long-term capital flow. Ibig sabihin, hindi po ito basta galaw ng retail traders lamang. Ang tinutukoy po na signal ay ang RSI crossover, kung saan ang weekly RSI ay umakyat muli sa itaas ng 21-period moving average. Yan, yung RSI indicator po sa chart na ito ay yan po yung nasa ibabang bahagi nito. Ayan, sa technical perspective, ipinapakita nito na mas nangingibabaw na ang buying pressure kaysa sa selling pressure. Hindi ito karaniwang lumalabas sa bearish o neutral market. Lumalabas lamang ito kapag may malinaw na momentum shift. Para kay XRP, ibig sabihin nito ay may internal strength na unti-unting nabubuo kahit hindi pa explosive ang galaw ng presyo. Ngayon, mas lalo pong tumitibay ang signal dahil sa historical data. Simula po noong July 2024, lahat ng ganitong RSI crossover sa weekly chart ni XRP
ay sinundan ng mahigit 30% average gains. Walang pumalya sa mga naitalang pagkakataon. Hindi ito garantiya, pero para sa atin bilang mga technical traders, ang consistency ng signal ay nagbibigay po ng mataas na kredibilidad. Sa puntong ito, sa XRP ay nasa yugto kung saan ang market ay tahimik pa pero ang momentum ay nagsisimula ng umikot pabor sa mga buyers. At ito naman po ang ating sunod na balita rito kung saan ay ang ating katanungan ay ano ang pinakamatalinong gawin kay XRP na nasa cold wallet. Dito po papasok ulit si Jake Claver kung saan ayon po sa kanya ay maraming long-term holders ang maling problema ang kanilang tinututukan. Ang cold wallet ay ligtas na technical. Ang mas malaking panganib ay ang legal at saka liability exposure. Kapag ang crypto po ay direktang nakapangalan sa isang tao, maaari itong maapektuhan ng lawsuits o creditor claims. Kaya para sa atin bilang mga holders, hindi ang paglipat ng ating XRP ang solusyon, kundi ang pagbabago ng legal ownership habang nananatiling hindi ginagalaw ang wallet. Iminungkahi po dito ni Claver ang paggamit ng LLC. Ginagawang initial capital contribution sa XRP. Itinatala sa operating agreement ang wallet address, ang bilang ng tokens, at ang market value sa araw ng transfer. Mahalaga po ang notarization dahil nagbibigay ito ng legal timestamp bilang patunay ng paglipat ng ownership. Para sa atin, ang pinakamahalagang punto po rito ay walang on-chain movement. Walang dagdag na risk. Purely legal protection lamang. Binigyang babala na rin ni Claver ang pagsasama ng crypto sa LLC na may ibang assets. Kapag may real estate o negosyo ang LLC, ang anumang kaso ay maaari pong makaapekto sa lahat ng assets nito. Kaya ang rekomendasyon ay isang stand-alone crypto LLC, isang set and forget structure. Para sa mga long-term XRP holders, ang strategy na ito ay nagbibigay ng tahimik pero solidong proteksyon habang hinihintay ang mas malaking galaw ng market. Sa balita naman na ito, ay ang ating malaking katanungan ay bakit sinasabi ng analyst na nasa simula pa lang ang rally ng XRP. Dito po papasok ang analyst na gumagamit ng pangalan na CW, kung saan ayon po sa kanya, ang market ay dumadaan daw sa mga phase bago ang isang malakas na rally. Sa kanyang multi-year chart na kanyang ibinahagi rito, ayan, ipinakita po niya ang 4 na yugto ng galaw ng XRP. Mula po sa accumulation hanggang consolidation. Sa kasalukuyan, naniniwala siya na papasok na sa XRP sa Phase 4. Ito po ang yugto kung saan historically ay nagsisimula ang mabilis at tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo. Para sa atin bilang mga investors, ito po ang yugto na madalas huli nang napapansin ng karamihan. Hindi lamang po presyo ang tinitingnan ni CW dito. Mahalaga rin ang sub-indicators. Ipinapakita ng mga ito na si XRP ay umaangat mula sa oversold conditions patungo sa neutral zone. Kapag ganito po ang galaw ng momentum indicators, karaniwan itong sinusundan ng sustained buying pressure. Para sa mga technical traders, ito ay nagbibigay ng kumpirmasyon na ang galaw ay hindi po basta dead cat bounce lamang. Meron pong dalawang pangunahing target si CW dito. Ang una ay ang dating all-time high bilang natural resistance. Ang pangalawa naman ay nasa bandang $6.18 base po sa measured move projection. Hindi ito pangako, ngunit nagbibigay ito ng malinaw na framework
para sa risk management. Para sa atin bilang mga holders, ang mensahe po rito ay malinaw. Kung magpapatuloy po ang confirmation ng mga indicators, ang kasalukuyang yugto ni XRP ay maaring simula pa lang ng mas malawak na rally. Sa balita naman na ito, ang ating katanungan ay ano po ba ang mensahe sa mga bearish pa rin kay XRP? Dito naman po papasok ang crypto analyst na gumagamit ng pangalang X Finance Bull. Ayan po siya. Ayon sa kanya, madalas subukin ng market ang emosyon ng mga investors. Kapag pabago-bago ang presyo, madaling mawalan ng tiwala. Ngunit pinaalala niya ang sinabi ng CEO ng Ethereum na si XRP ang may pinakamalinaw na utility sa crypto space. Para sa atin bilang mga investors, mahalaga po ang paalalang ito dahil hindi lahat ng assets ay pare-pareho ang dahilan ng pag-iral. Sa XRP ay hindi lamang po narrative. Isa itong functional asset. Ngayon, habang si Bitcoin ay itinuturing na store of value, si XRP ay idinisenyo bilang bridge asset para sa cross-border payments. Kayang mag-settle ng transactions sa loob ng ilang segundo. Para sa traditional finance, malaki po ang value nito dahil binabawasan nito ang gastos at saka delay. Ang pagkilala mula sa mga traditional na executive ay nagpapakita na ang utility ni XRP ay hindi po haka-haka lamang. Ngayon, para po sa mga bearish pa rin, ang mensahe po ni X Finance Bull dito ay simple. Ang volatility ay hindi po nangangahulugan ng kawalan ng value. Kapag malinaw po ang use case, may dahilan para manatili. Para naman sa atin bilang mga long-term holders, ang pag-unawa sa tunay na papel ni XRP sa global finance ay nagbibigay ng lakas ng loob upang hindi po basta magbenta dahil lang sa pansamantalang galaw ng presyo. At narito na po ang ating panghuling balita kung saan ay meron po tayong matinding katanungan dito kung saan ay bakit mahalaga ang lumang AWS clip tungkol sa XRP payments. Ayan po, muling lumutang ang isang 2019 AWS panel clip kung saan binanggit na may dedicated team member na nag-aaral kung paano po magagamit sa XRP sa payments. Ayon po kay Vanessa Pedestrio, isa itong structured research effort, hindi ito hype. Para sa atin bilang mga observers, mahalaga ito dahil ipinapakita nito na matagal nang nasa radar ng malalaking tech companies itong sa XRP kahit bago pa ang kasalukuyang market cycle. Ngayon, ang dahilan kung bakit napag-aralan sa XRP ay simple. Mabilis po siya sa settlement. Mababa ang gastos at hindi umaasa sa traditional correspondent banking. Para sa enterprise payments, ito ang eksaktong problema na sinusubukang solusyonan ng blockchain. Hindi ibig sabihin nito ay hindi po ibig sabihin nito ay adoption agad. Ngunit ipinapakita nito na sa XRP ay pumasa sa unang filter ng enterprise evaluation. Ngayon, mahalagang linawin po na walang kumpirmadong adoption mula sa Amazon. Ngunit ang exploration pa lamang ay may bigat dahil ang ganitong mga usapan ay humuhubog sa long-term strategy. Sa panahong mas pinapahalagahan na ngayon ang utility, ang clip na ito ay nagsisilbing patunay na ang payments narrative ng XRP ay may malalim na ugat. Para sa atin bilang mga investors, ito ay paalala ng adoption ay isang proseso at kadalasan ay tahimik muna bago maging malinaw sa publiko. Ayan, sa kabuuan, ang kasalukuyang kalagayan po ng XRP ay hindi po basta haka-haka lamang. May technical confirmation, may historical signals, may legal strategies para sa atin bilang mga holders. Kaya may malinaw na utility at may ebidensya na enterprise level interest.
Kaya para po sa atin bilang mga traders at investors, ang pinakamalagang tanong ay hindi kung tataas si XRP bukas, kundi kung handa ka ba sa posibleng mangyari kapag nag-align na ang lahat ng piraso. Sa market na madalas huli ang karamihan, ang kaalaman at disiplina ang tunay na edge or kalamangan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.